Breaking news! Opisyal nang nadagdagan ang roster ng Cleveland Cavaliers matapos pumirma si Killian Hayes at Thomas Bryant sa koponan. Si Hayes, na dating number 7 overall pick, ay huling naglaro para sa Brooklyn Nets. Kilala bilang isang playmaker at solidong defender sa guard position, malaking tulong ang maibibigay niya sa ball movement at bench depth ng Cavs. Samantala, pumirma rin si Thomas Bryant sa isang 1-year deal. Huling naglaro ang veteranong sentro para sa Miami Heat at Indiana Pacers. Magdadagdag siya ng size, energy at karagdagang rim protection sa frontcourt ng Cavaliers. Mukhang lalong lumalalim ang rotation ng Cleveland at siguradong makakatulong ang dalawang bagong pirma sa kanilang kampanya sa paparating na season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa bagong galaw ng Cavs? Samantala mga idol, opisyal na pumirma ng 1-year deal si Monte Morris sa Indiana Pacers. Mukhang may nakikita ng pansamantalang pamalit ang Pacers para kay Tyrese Haliburton, lalo na't malabo pa itong makalaro sa darating na season dahil sa kanyang injury. Sa pagpasok ni Morris, madadagdagan ang depth ng Indiana sa guard rotation at malaking tulong din ang kanyang karanasan para magpatatag ng backcourt kasama si TJ McConnell. Sa ganitong galawan, nananatiling kompetitibo ang Pacers kahit wala pa ang kanilang pangunahing playmaker. Kayo mga idol, tingin nyo ba sapat na muna sina Monte Morris at TJ McConnell para buhatin ang backcourt ng Pacers habang wala si Haliburton? Samantala, tuluyan ng kinuha ng Detroit Pistons si Quincy Olivari sa isang NBA training camp deal. Ang dating player ng Lakers ay bibigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanyang galing sa Pistons, kung saan kilala siya bilang scorer na may kakayahang lumikha ng opensa at magbigay ng enerhiya sa court. Sa naging pananatili niya noon sa Lakers, ipinakita ni Olivari ang husay niya sa perimeter shooting at pagiging versatile guard na kayang tumulong sa ball movement at depensa. Kaya naman hindi malabo na kapag nagpakita siya ng kalidad sa training camp, posible itong magresulta sa isang standard NBA contract mula sa Detroit. Kayo mga idol, tingin nyo ba makakakuha si Quincy Olivari ng regular na kontrata sa Pistons? Samantala, posibleng maging X-factor ng Los Angeles Lakers si Jake LaRavia ngayong season. Taglay niya ang mga tools para maging tunay na difference maker at ang perpektong blueprint para sa kanyang laro ay walang iba kundi si Derrick White ng Boston Celtics. Isang matibay na depensa, maaasahang shooting at matalinong playmaking. Iyan ang role na hinahanap ng bawat contender at eksaktong maaaring i-contribute ni LaRavia. Pero ang malaking hamon dito, puno na ng mga star at veteranong manlalaro ang rotation ng Lakers. Kaya't ang pag-ukit ng consistent na playing time ay hindi magiging madali. Dito papasok ang susi. Kung yayakapin niya ang Derrick White type role na nakabatay sa hustle, defense at tamang desisyon sa court nang hindi pinipilit ang tira, posible siyang maging isa sa pinaka-importanting glue guys ng Lakers. Tahimik man ang kanyang kontribusyon, pwede itong maging malaking sandata para sa championship aspirations ng koponan. Kayo mga idol, tingin nyo ba magiging susunod na Derrick White si Jake LaRavia sa Lakers?